Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. At ako po ay nagagalak dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Kay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Juan. Pero magsisimula po tayo ng panibagong pagbabasa at pag-aaral dito naman po sa Book of John, chapter 6. Dahil natapos po natin a few days ago on John chapter 5, kaya ang tatalakayin po natin na bagong chapter is chapter 6 of St. John's Gospel. So, kung masasamahan niyo po dito sa aklat ng Juan, kapitulo 6, versikulo 1, ito ho sinasabi sa wikang Tagalog. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya na napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng may mga sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, also known as the Passover. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Ulitin po natin ang versikulo 5 at 6. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Amen. Praise God. So, sa gabi po na ito, tatalakayin po natin ang verses 1 to 6 ng Juan 6. Alamin po natin ang konteksto po ng ating pag-aaral. But before we get any further sa ating study of God's Word, let's kindly bow down our heads at humingi ng gabay at patubay na galing po sa banal na Espiritu ng Diyos. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming pag-aaralan po nitong gabi, I am praying na tulungan niyo po kami na maunawaan, maintindihan ang salita ho ng Diyos. Walang siya maitaas kundi lamang Panginoon Jesucristo. Again, we give you all the praise, all the glory, all the honor and power. Sa ngalan po ni Jesucristo, we thank you. Amen and amen. Praise God. So, ating basahin ulit ang versikulo 1 at aalamin po natin ang bawat talata, if God will permit it, before we get to verses 5 and 6. So, ating basahin muna po ang Juan 6, versikulo 1. Ito ho sinasabi sa wikang Tagalog. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Amen? Notice that, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea. Now, some might ask the question, Pastor, ano po yung Sea of Galilee? Kasi sa Biblia, lalo na po sa Bagong Testament or the New Testament, Bagong Tipan, the Sea of Galilee was definitely one of the main journeys ng ating Panginoon in His public and miraculous ministry, or public ministry we could say. Ngayon po, one of the important things na kailangan po natin malaman about Galilee is of course its geographical context and history. Yung ibig sabihin po ng word na Galilee, mga kapatid, actually means the word circuit. So Galilee means circuit. Now, the reason why na tinawag po Galilee or circuit as circuit is because yung place po ng Galilee, we could say, ay parang po in a country-shaped circuit, we could say. Kaya naman po siya tinawag na circuit. And what's quite interesting about the Sea of Galilee naman po, or the place of Galilee, may dalawang section ho ito. May Lower Galilee, may Upper Galilee. Ngayon po, ang Lower Galilee, ito po ay isang pinakamagandang lugar in all of Palestine. And matter of fact, in one source, sabi po nila
that Galilee was one of the holy lands of Judaism, or four of the holy lands in Judaism. So may Lower Galilee na tinuturing po na pinakamagandang region in all of Palestine, and there was also Upper Galilee, where yung mga bundok po ng Upper Galilee, it would touch Jordan and some parts of Phoenicia. Kaya tinatawag naman din po siya Galilee ng mga Hentil o Galilee ng mga hindi Hudyo. To which mababasa po natin dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 9, versikulo 1, kung atin po bubuksan. Here in the book of Isaiah, chapter 1, verse 9, or chapter 9, verse 1, pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Noong una, inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na dadaanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea na tinitirahan ng mga hindi Hudyo. Amen? Also, wikang English, it is the Galilee or the Sea of the Nations or the Sea of the Gentiles. Pero mababasa din po natin sa Bagong Tipan na ganyan din po ang sinasabi dito ho sa aklat ng Mateo 4, versikulo 15, kung ating po bubuksan. In Matthew 4, verse 15, ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea at tinitirahan ng mga hindi Hudyo. Amen? So, Lower Galilee was known as one of the most beautiful places in all of Palestine. Pagdating po sa Upper Galilee, this was known as the Galilee of the Gentiles sapagkat ang kanyang bundok and what it touches would touch Jordan and some places such as Phoenicia. Kaya naman po siya tinawag na Lawa o Galilee ng mga Hentil. Now, not only was it known as the Galilee of the Gentiles, pero sa Biblia, tinatawag din po siya Lake of Gennesaret. So, kung ating babasahin po dito sa aklat ng Lucas Kapitulo 5, versikulo 1, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Lucas 5, versikulo 1, isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Gennesaret at nagsisikihan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Gennesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. So, we see here that the Sea of Galilee, also known as the Galilee of the Gentiles, also known as Lake Gennesaret. Pero sa Biblia, nung nabasa po natin kanina, so Juan 6, versikulo 1, ang lawa ng Galilee or the Sea of Galilee ay tinatawag din po the Sea of Tiberias. Now, kung titignan niyo po sa mapa, the Sea of Galilee touches Tiberias, it touches Gennesaret, it touches a few places. Now, the reason why tinawag po siya lawa ng Tiberias or the Sea of Tiberias, in antiquity, at pag sinabi po antiquity, mga ancient times po ito. In ancient times, may isang hari, also known as King Herod Antipas. Dinedicate po niya ang isang lugar near the Sea of Galilee to the Roman emperor by the name of Roman Tiberius. Kaya naman po siya tinawag the Sea of Tiberias. So what's quite interesting, again, geographically, the historical context of the Sea of Galilee is not only was it wealthy, not only was it known for its agriculture, at yung mga tao po doon was very Jewish and they were very wealthy. Sila po ay cosmopolitan and also known as the metropolis of that area. Sila po ay talagang mayayaman at very agricultural po yung mga tao ho doon. But nevertheless, what's known about Galilee as well, mga kapatid, from a New Testament standpoint, dito po talaga gumagawa ang ministry ng ating Panginoon. At dito po siya nagtalaga ng 4 disciples such as Andrew, Peter, James, and John. All of this was done
on the Sea of Galilee. Ngayon po, now that we understand yung versikulo 1 concerning about Christ and Him doing all these things in Galilee, maaari maitanong po ng iba kung ating babasahin po ulit ang Juan 6, versikulo 1. Kasi sabi po dito, pagkatapos nito, or sa wikang English, after these things. Now, if you notice that few words in verse 1, after these things or pagkatapos nito, the reason why mga kapatid na gusto ko sana i-emphasize ang Juan 6:1, lalo na po the very words, pagkatapos nito or after these things. In the Bible, usually, and if not most of the time, pag ginagamit po yung words after these things, this talks about amount of time that has passed or mga oras na nag-elapse na ho. Now, of course, bago po magkaroon ng John 6, kailangan magkaroon po ng John chapter 5. So, the question might be, bakit napaka-importante na malaman po natin yung very word na pagkatapos nito? Well, it actually has something to do, mga kapatid, with John chapter 5. Kung ating po bubuksan ang Biblia, dito po sa aklat ng Juan 5, versikulo 1, ang sabi ho dito, pagkatapos nito, or after these things, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. So notice that, pagkatapos nito, after these things, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Ngayon ho, pag sinabi po ng Biblia, isang pista, it is not named kung ano po klaseng feast or festival na tinutumbok po dito. Is this referring to the Feast of Tabernacles? Is this referring to the Feast of Booths? Is this referring to a feast of this or that? Hindi po talaga sinasabi. Ngayon po, among Bible commentators, ang kanilang komento ho sa verse 1 of John 5, lalo na po sa John 6 verse 1, this was not a one-day gap. So in other words, pagdating po ng John 5, and John 6, hindi natin pwede sabihin that yung nakalipas po na oras kung bakit po nagkaroon ng John 6 was simply just one day. Or in other words, ang namamagitan po between John 5 and John 6 was only one day. Hindi po ganon. But rather, pag sinabi po pagkatapos nito sa aklat ng Juan 6, versikulo 1, it may have been either 6 months or 1 year na nakalipas na po bago po maganap yung mga events sa aklat ng Juan Kapitulo 6. So akin po uulitin, between John 5 and John 6, ang namamagitan po na oras o araw po dito is not one day, but rather maari 6 months to 1 year. And the reason why maari po 6 months to 1 year is because of this. Sabi po kanina sa Juan 5 versikulo 1, na may isang pista ng mga Hudyo. Now, because hindi po binabanggit what feast this may have been, kung ito po ay pista ng paglampas ng mga anghel, this could have been easily around 6 months to 1 year. Pagdating naman po ng pista ng tabernacles, we could say, this could easily be, again, mga 6 months to 1 year. Kaya, ang time gap po between John 5 and John 6 is not a day, but estimated 6 months to either a year. Okay? Ang nakalipas bago po naganap yung mga events in John chapter 6. Now, the question might be, Pastor, ano po yung events na nangyari po sa John chapter 6? Well, kung ating babasahin po sa mga ibang araw, starting next week, makikita po natin in the book of John chapter 6 na meron po dito mga himala na ginawa ng ating Panginoon. And matter of fact, chronologically, sa aklat po ng Juan, ito po ay tinuturing po yung pang-apat na himala na ginawa ng ating Panginoon sa aklat po ng Juan. Kasi ang unang himala na kanyang ginawa was found in John chapter 2 nung ginawa po niya yung tubig into wine. Tapos ang ikalawang himala na kanyang ginawa is found in John chapter 4 nung pinagaling po niya yung anak yung anak ng isang royal official. Okay? Pagdating po sa aklat po ng Juan 5, pinagaling naman po niya ang isang tao na may sakit of 38 years. Kaya all those 3 miracles is found in John 2, or if we spread it, yun isa sa John 2, yun isa sa John 4,
Inasa sa John 5. Tapos yung makikita po natin next week, dito po sa John 6, ay yung pang-apat na himala na ginawa ng ating Panginoon. Ngayon po, kung atin uulitin po ang basa sa John chapter 6 para patuloy po ang ating pag-aaral, ito po sinasabi. Dito ho sa versikulo 2 naman ng Juan 6, sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, to which mababasa niyo po mga kapatid sa aklat ng Exodus, Kapitulo 12. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? So notice that question mga kapatid. In verse 5, tinanong niya si Felipe, this is Jesus asking Philip, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? So, the question might be, akala ko po ba Diyos si Kristo? Bakit po niya tinatanong si Felipe sa dapat po niyang gawin? But we must understand mga kapatid, dahil nabasa din po natin kanina ang Juan 6 versikulo 6, sinusubukan naman po niya si Felipe, pero alam na po talaga ang gagawin ni Jesucristo in the situation. Now, why did Jesus test Felipe is the question. Well, malalaman po natin yan in a bit, pero what's quite interesting po dito, sa aklat ng Juan 6, versikulo 6, this has some similarities sa isang katanungan po ni Moises sa Diyos noon hindi na po alam gawin ni Moises ang magagawa po niya sa mga tao in his time. So ulitin ko po, there are similarities in John 6 verse 6 sa tinanong po ni Moises sa Diyos sa dapat po niyang gawin. Because he didn't know what to do, hindi po niya alam kung ano po yung gagawin po niya sa mga tao sa panahon po niya. Atin po basahin po dito sa aklat ng Bilang, Kapitulo 11, kung atin po bubuksan, here in the book of Numbers, Kapitulo 11, versikulo 13. Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito? Dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin na bigyan ko sila ng karneng makakain nila. Hindi ko po sila kayang alagaan lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. So, if you notice mga kapatid, yung banggit po ni Christ kay Felipe, he asked them, ano ang dapat nating gawin or ano yung dapat nating gawin para pakainin yung mga taong ito? And yet the Bible teaches us in verse 6 of John 6, sinubukan lamang po niya si Felipe para makilala ni Felipe kung sino talaga si Kristo to him. But at the same time, alam na rin po ni Kristo yung dapat po niyang gawin. Now, what makes Jesus Christ greater than Moses? Moses, nagrereklamo po siya sa Diyos because he didn't know what to do, which nabasa po natin in the book of Numbers chapter 11, verse 13 and 14. Ngunit si Kristo naman, the reason why he was greater than Moses was because he knew exactly what he was supposed to do. And the fact as well, siya ay Diyos na nakatawan tao, which then also solves the whole issue, who's greater, Jesus or Moses? Clearly si Jesus. So napaka-interesting po na may isang propeta in the Old Testament that was great pero hindi po niya alam yung dapat po niyang gawin. And there was the Son of God na mas higit po kay Moises, Diyos in the flesh, na alam po niya ang kanyang gagawin. Now, going back to that question, bakit po kailangan subukan ni Kristo ang kanyang mga alagad about these things? Kasi makikita po natin sa Biblia mga kapatid, madalas na tinatanong ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad for the sole purpose na maipang-unawa po sa kanila or ipaunawa po sa kanila kung sino talaga si Jesus sa kanila. Because we have to put into consideration, lagi po nila kasama si Jesus.
So when Christ would ask these questions, it is for the purpose to remind them who Christ is to their lives, who Christ is in their lives. Now, a good example of this, mga kapatid, kung ating po babasahin, dito po sa aklat ng Marcos 8, versikulo 14, ating po buksan. Marcos 8, versikulo 14. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakaunawa? Hindi ba ninyo ito naintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tenga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na bang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 people? Ilang basket ang natira? Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, at nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 people, ilang basket ang natira? Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba naintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa? So we see one instance here, mga kapatid. Jesus is making it known to them who He is and His teachings sa konteksto po ng Marcos 8. So makikita po natin madalas na pag tinatanong po ni Kristo ang kanyang mga alagad, it's not because Jesus does not know the answer, but rather He is testing them if they know what He's talking about or if they know who He is. Like for example, sa aklat po ng Mateo 13, tinanong po ni Kristo, o Mateo 16, tinanong po ni Kristo ang isang importanteng tanong sa kanyang mga alagad. Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin na anak ng tao? Who do men say that I am? Although Jesus knew who He was, God the Father knew who He was, the Holy Spirit knew who He was, pero yung mga alagad was not able to come to that full understanding yet until the Apostle Peter made that confession, or rather, hindi alam ng mga alagad fully yung isasagot po nila, pero si Peter ang unang nakaunawa in that chapter kung sino po si Kristo. So, we see again in Marcos 8, Jesus asking questions. Nakita din po natin sa John 6 verse 5 and 6. Nagtanong din po si Kristo a question to His disciple. Ngayon po, kung ating bubuksan ng Biblia sa aklat ng Juan 14, dito po sa aklat ng Juan 14, versikulo 8, sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama, at sapat na iyon sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. So again, we see, whenever a disciple of Christ is with Jesus, Jesus is testing them. Sinusubukan po ni Kristo through means of questions kung alam ng mga alagad at naunawaan ng mga alagad kung sino ho ang kasama nila, kung anong kayang gawin ni Kristo, at kung nakikilala nila si Kristo for who He truly is. Kaya nung sinabi po sa aklat ng Juan 6, versikulo 6, it's not the fact that Jesus did not know what He needed to do sa mga tao in John 6, but rather, sinubukan lamang po niya si Felipe para malaman po ni Felipe at maunawaan po ni Felipe kung ano po dapat gawin. Because if there are many people in John 6 na dapat
pakainin. Pero hindi alam ni Felipe what he needs to do. Ngayon, sinubukan po ni Kristo si Felipe upang maintindihan ni Philip that the source of provision para pakainin ang mga tao in John 6 was the Lord Jesus Christ. Kaya, the thing that we can learn about this, mga kapatid, pag tayo po ay nasa isang situation, tulad po ng mga talata na binasa po natin sa Marcos 8, they were in a situation. Sa John 14, they were in an understanding situation. Pagdating po sa John 6, they were in a miracle situation. Ngayon po, every time that we are in a situation, there are times where God will test us. Pinahihintulot po ng Diyos na mapangyari ang mga bagay para to draw us closer to Him, para maunawaan at maintindihan po natin kung sino po siya. If we are in a situation of doctrine, God reveals His Word to us para malaman po natin kung sino siya. If we are in a situation of financial needs, pinahintulot po ng Diyos yung mga bagay po na yan para makilala po natin lalo siya, to depend on Him. Pag tayo po ay nasa situation ng paghihirap or suffering, pinahintulot po ng Diyos yan for us to get to know Him and to depend on Him. Kaya sabi po ng Biblia sa 2 Korinto, Kapitulo 12, alam ni Pablo na pinahintulot po ng Diyos yung tinik sa laman for the purpose na dumepende si Pablo kay Kristo, for when he is weak, then he is made strong. Kaya, kung tayo po ay may mga katanungan pang mga kapatid sa ating mga situation, at ito po ay talagang naapektuhan ho tayo, the best thing to do is run to God, to seek God. Lalo na kung hindi ka pa mananampalataya, if you don't have a relationship with Jesus, yung mga bagay na nangyayari ho maari sa atin, mga paghihirap, yan po ay dulot ng kasalanan. Because the whole world is suffering because of sin. Pero, there is a way out, at least concerning our souls. Hindi na kailangan mapahamak pa ang ating kaluluwa at espiritu kung ating pagsisisihan na ating mga kasalanan at tatanggapin si Kristo bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon na ating buhay. Siya lamang ang may kapangyarihan magtanggal at magpatawad ng kasalanan. At hindi lang po yan, ang bawat pangako ng Diyos sa mga magsisisi at sasampalataya ay hindi pwede mabago o mabali, sapagkat ang Diyos ho natin ay tapat. Si Jesucristo ay tapat, sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya sinabi ho dito sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8, kung ating po bubuksan, Hebrews chapter 13, verse 8, si Kristo, si Jesucristo, ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. So, for Christians who are watching, if you have been a Christian for a very long time and you are going through something, just remember kung sino ang pinaglilingkuran po ninyo. If you are a Christian going through tough times, just remember kung sino ang pinaglilingkuran po ninyo. Just like the situation in John 6, hindi alam na maalagad what they're going to do to feed the people. Pero sinubukan ni Kristo sila by asking them the question, what should we do? And the right answer is, mga kapatid, if you are in a relationship with Christ, depend on God, run to Jesus, trust in Jesus, trust the Lord with all your heart. Kaya sa darating po na week, next week on Monday, tatalakayin po natin ang mga ibang talata ng Juan 6. Nawa ho, meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral. Itaas lamang ang Panginoon Jesucristo, siya lang ang bigyan ng kapurihan. And again, ako po ang lingkod na si Pastor Joshua Olivares. Just wanted to gladly remind you na si Jesucristo ay Diyos.